tayo po yung magsisimula na sa ating gawain. Tayo po yung magsimula sa isang panalangin. Hallelujah, hallelujah. O purihin ka, Ama, dakilain ka, Ama. Salamat po sa iyong pagsama sa amin sa maghapon na ito. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, sa pag-iingat, Panginoon, sa provision mo, Panginoon, sa lahat ng aming pangailangan, ng tunay nga po. Dakila ka, Panginoon. At Lord, ninanais namin ang iyong pagsama sa amin sa mga oras na ito, Ama, sa aming gawain, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na mataas sa buhay mo na. Kayo po, Lord, ang nakakaalam ng laman, ng puso po, ng bawat isa sa amin. At patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami po ay ginagawa, naisip na salita, Panginoon, na hindi po malulugod sa iyo, Ama. At ang iyong pagsama, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ang lumukog sa bawat isa sa amin, Ama. At hindi po kami umuwi na hindi po kami napagpala ng iyong banal na salita, Ama. At ikaw po ang patuloy, Panginoon, na humawak ng buhay ng iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo sa gabi ito. Kasi ano po siya ng iyong banal na spirito, Panginoon, ng iyong bawat salita, Panginoon, na mamumutawi sa kanyang labi ay bawat mga salita lamang, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At ikaw po ang magbigay sa kanya ng karunungan, Panginoon, sa gabi po ito. Salamat po sa iyong banal na presensya na kasama po namin sa mga oras ito. Hanggang sa matapos po, Panginoon, ay salamat po sa katagumpayan mo, Panginoon, sa gawain ito. Purihin ka, dakilain ka, Ama. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God po. Tunay tayong nagkatipon dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Dahil tayo ay may Diyos na buhay, nakarapat-dapat sa lahat ng ating pagpupulit pagdiriwang. Kaya naman po, handa na po ba tayong umawit? Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Tunay na kamangha-mangha at kahanga-hanga ang ating Diyos na buhay. Sige po, atin siyang sambahin. Ikaw ay kapili ngayon.
Salamat po, Panginoon. Tunay na kahanga-hanga sa aming buhay, Panginoon. At kahit kailanman ikaw ay tapat, Panginoon, ikaw ay mabuti, hindi nagbabago sa aming buhay, Panginoon. O Diyos, wala kang kapantay sa aming buhay. Karapat-dapat sa lahat ng pagdakila at pagsamba, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, tanggapin mo sa oras nito ang aming taus-pusong pagsamba at pagdakila
Praise God! Pinaka-noble po talaga, pinaka-best talaga na maging aim natin sa buhay natin, kagaya po ng awitin natin is talagang mahandugan natin ang Panginoon, maitaas natin ang pangalan niya. Amen? So, before tayo mag-start mga kapatid, basahin po muna natin ang ating mensahe ngayong gabi na ito na magmumula sa Genesis 22:1-4. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at iaalay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Na ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, at kinikilala namin ang presensya mo na kasama namin ngayon. Ama, wala kaming ibang inihiling, Lord God, kundi ang Espiritu mo, Panginoon, na sumama sa amin, Lord God. Tulungan kami na maintindihan ang mga salita mo, Panginoon, at ma-glorify ka, Panginoon, sa ano man pong gagawin namin, Lord God, sa mensaheng matatanggap namin sa gabing ito, Panginoon. Ama, maraming salamat, Lord, sa pagpapalakas sa bawat isa sa amin. Salamat po sa encouragement, Panginoon. At patuloy, Lord God, na ikaw ay mataas at madakila sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ang title ko po ngayong gabi ay pinamagatan ko pong The Long Walk. Yan. So, halata naman po kung bakit long walk yung ating title ngayon. So, binasa po natin na verse sa Genesis. So, napansin niyo po ba, intro lang, napansin niyo po ba na sa generation natin ngayon, parang nauso bigla yung mga paglalakad, yung mga walking, jogging, ayan, running. Siguro po sa panahon ng iba sa atin dito, di naman, wala pang normal lang sa kanila yung maglakad eh. Yan, pag sinabi natin sa mga generation noon. Kasi wala pa namang grab noon, mga angkas, wala pang motor. So isang pindot mo lang, nandiyan na agad sa harapan mo. Pero ngayon po kasi na nasa digital age na tayo, lahat mabilis na, lahat convenient na, ganyan. Pero ironically, mabalik pa rin tayo sa paglalakad, syempre. So ako po, kapag nasa Manila ako, minsan pag may time, naglalakad ako or tumatakbo ako dun sa malapit lang naman sa dorm namin. So, minsan sa umaga, minsan sa hapon, basta lalabas lang ako, maglalakad lang ako. At habang pong lumalakad ako, ang dami pong pumapasok sa isip ko. Ayan, ang daming realization, ang daming mga tanong sa buhay ko, ganyan. Ang daming nararamdaman ko na doon ko lang napaprocess habang naglalakad-lakad ako. And it reminded me na naalala ko yung story ni Abraham sa Genesis 22 na binasa po natin kanina. Yung 3 days siya na naglalakad papunta sa Moriah kung saan iaalay niya si Isaac. So honestly, nung naglalakad ako, di ako mapakali sa thought na yun. Paulit-ulit kong iniisip. Kasi napaisip ako, Lord, bakit kailangan 3 days ng paglalakad? Kung pag-uusapan po natin yung sacrifice nandun na si Isaac kasama na niya si Isaac. So, pwede namang doon na lang niya ihandog kung nasaan na sila. Nasaan siya? Pwede namang isang araw lang. Pwede rin namang wag nang pahabain ni Lord. So, bakit kaya pinili ni Lord na ilakad si Abraham for 3 days? So, ayun, habang iniisip ko po yun, parang binubuo si Lord na realization sa puso ko na si Lord, hindi niya minamadali yung process. Never nagmadali si Lord sa process pagdating sa atin. At lahat ng pinapagawa niya sa atin, lagi siyang may rason. At kung wala pa pong nagsasabi sa atin, neto, may mga bagay na hindi natin kailangan pang malaman yung mga rason or hindi pa ngayon natin kailangan malaman yun. Maintindihan natin, may mga bagay na maintindihan natin at the right time, in the right time. At alam niyo po ba na sobrang significant ng 3 days? So, yun nga po yung recently lang pinag-usapan po natin ng Sunday.
tungkol kay Jesus Christ, di ba? After 3 days, there was resurrection. So, madaming mga reference sa Bible na sobrang halaga talaga ng number 3, ayan. So, yung 3 days po kasi, it represents yung season ng waiting, ng testing, and yung transformation po. So, napakahalaga para kay Lord nung seasons na to. Kung iisipin po natin, 3 days lang parang ang iksi lang nung 3 days na yun. Pero, it feels like a very, very, very long walk kapag ikaw na yung nandun, kapag ikaw yung naglalakad. And yun po, 3 days na yun, mahaba yun sa pakiramdam. Parang pag nandun ka, pag ikaw yung nakakaranas nun, parang hindi na siya matatapos, ganyan. At marami po sa atin dito, nasa long walk tayo. Hindi man natin alam, nasa long walk tayo. And iba sa atin, aware naman tayo. So, for example, baka may matagal na pinagpipray tayo sa pamilya natin na sana makakilala sila kay Lord, sana madala natin sila sa church, pero parang wala pa rin nangyayari. Pwedeng may mga sabi natin mga taong nanakit sa atin at sinasabi ni Lord, patawarin mo na, pero ang hirap-hirap talaga, nahihirapan ka. Or pwede rin naman yung mga pagod natin sa buhay. Or sabihin natin na parang nagmi-meet lang yung ends ng meron ka, pero hindi yun alam ng iba. Ngumingiti ka kasi, nagpa-function ka, nagpapatuloy ka, mukha ka namang maayos, ganyan. Pero deep inside, ikaw lang at si Lord yung nakakaalam kung ano talaga kung gaano talaga kabigat yung nararanasan mo ngayon. And baka ito pa po, may mga pangako si Lord sa atin na ang tagal na, pinapanghawakan mo, pinapaniwalaan mo, pero it feels like sobrang tagal ng pangako na yun ni Lord. Hanggang ngayon, parang ang layo pa rin ng feeling. So, madalas, yung feeling na to, mga kapatid, nakakapagod siya at mahaba at napapatanong tayo kay Lord, bakit kailangan mo pa, Lord, pahabain? Kasi iniisip ko, Lord, alam ko naman kaya mo. I know you are able, Lord. Alam ko na hindi naman maikli yung kamay mo para abutin ako. Kaya mo namang pagalingin yung nararamdaman ko. Pero bakit hanggang ngayon parang walang nangyayari? Parang andito pa rin ako, ganyan. So, what if, mga kapatid? Kasi minsan, i-label natin agad na yung long walk natin ay delay. Yan. Pero what if divine preparation pala yan ni Lord, no? What if inaayos tayo ni Lord at hinahanda tayo ni Lord just in time para ma-receive natin yung blessing na inihanda niya para sa atin? Diba? Sobrang beautiful, mga kapatid. So tonight, pag-uusapan po natin yung 3 days na yan. 3 days na lakad ni Abraham. And what it means for us na patuloy tayong maglakad. Na-encourage tayo ni Lord na maglakad patuloy, kahit mahaba, kahit mabigat ang pasanin natin. Because yung same God, mga kapatid, na nag-utos kay Abraham na lumakad at sa'yo din, na nag-utos sa atin, siya rin din yung Panginoon na magpo-provide sa atin sa dulo. At malalaman po natin mamaya. Alam ko kung alam nyo na to, pero ang dahil kasing realization and reflection na makukuha po natin dun sa 3 days na paglalakad na yun ni Abraham. So, sige po, let's try to understand. Bakit 3 araw? Bakit kailangan pang pahabain? Una, isipin natin, pumunta tayo sa kalagayan ni Abraham. Parang pumasok tayo sa katawan niya. Yan. So, hindi lang kasi siya naglalakad physically, mga kapatid. Every step, alam niya yung utos ni Lord eh. Alam niya kung saan siya papunta. Kumbaga, hindi naman siya clueless kung ano yung gagawin niya pagdating niya doon po sa Moriah. At alam niya na iaalay po niya si Isaac. Kasi yun yung utos ng Panginoon. And in Genesis 22 verse 4, ang sabi po dito, na ang 3 araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. So yun po, yung 3 days na yun, mga kapatid, merely hindi lang siya distance sa feel ni Abraham. Yung 3 araw na yun, yun yung
pagbitbit niya at pag-carry niya ng weight ng obedience niya, ng pagsunod niya sa Panginoon. So, day 1, ayan, hinati-hati ko po siya sa 3 day ng ating reflection. Day 1, pagsunod or yung obedience niya. May nabasa po ako, ang sabi doon, don't overthink your way out of obedience. Obey before your mind talks you out of it. So, kapag binigyan tayo ng instruction, sabi, don't overthink. Madalas kasi sobrang overthinker natin, no? Pag binigyan tayo ni Lord ng instruction, syempre yung unang yung spirit mo, mabilis yan sumagot eh. Sige, yes Lord, sunod ako. Parang gagawin ko to para sa'yo. Ganyan. Yan. So, after a few minutes, magsisink in na yan eh. Sisink in na talaga yan sa utak natin na, wait lang Lord. Paano ko gagawin yan? Ang gagawin ko? Ang hirap naman. Parang sigurado ka ba Lord? Ganyan. Sigurado ba to? What if mali ako nang narinig? Parang baka hindi si Lord yung nagsalita na yan ha. Ganyan. Pero ayun, papasok sa utak natin eh. Pagka pinatagal pa natin, in-overthink natin ng in-overthink. Tapos biglang, ang magiging response natin mga kapatid, from yung pagsunod natin kay Lord, yung obedience natin kay Lord, nagiging hesitation na. Baga, nagdadalawang isip ka na, at kakadalawang isip mo, nade-delay na. And kapag nade-delay na, napupunta na po yun sa disobedience natin kay Lord. Ayaw na natin gawin kasi nawala na yung drive mo eh. Nawala na yung tawag dito, yung naramdaman mo na Lord, susunod ako sa iyo kapag ka mas lalong tumatagal. So ano pong ginawa ni Abraham differently na nakita ko dito? In Genesis 22 verse 3, maagang gumising si Abraham. So, ibig sabihin, hindi niya binigyan yung time, yung utak niya na kontrahin yung utos ng Panginoon. Diba? Psalms 119 verse 16. I will hasten and not delay to obey your commands. So, yun pong nais ng Panginoon sa atin, no? Hindi naman kailangan na lagi natin ina-analyze yung utos sa atin ng Panginoon. Hindi kailangan meron kang logical answer kung bakit pinapagawa yan sa'yo ni Lord. Ang kailangan ni Lord, mag-move ka. And yun nga pong problem sa utak natin, over-analyze natin lahat ng bagay. Nag-overthink tayo masyado. Hindi naman po masamang mag-isip, opo. Pero may mga level ng thinking na magiging dahilan po para hindi na tayo sumunod. So, kailangan po ay maging aware po tayo dyan. And one truth, mga kapatid, may mga times talaga, actually, hindi problema na hindi mo naiintindihan eh. Ang problema, mas malakas po yung boses mo sa isip mo kaysa sa Panginoon. Yun, di ba? Sa sobra nating pag-overthink, minsan naikwento na rin natin sa iba, ang dain ng boses na nagsasalita. So, yung boses ni Lord, dumilit, di mo na naririnig kasi nasasapawan na siya ng mga boses na nagsasalita sa utak mo. So, ang ending, napapanghinaan po tayo ng loob. And ang calling and obedience sa Lord, hindi kailangan ng sobrang analysis, mga kapatid, kundi action. Action ang nais ni Lord. Kasi kung hihintayin po natin na maintindihan po natin lahat ng bagay na pinapagawa ni Lord, baka hindi na tayo gumalaw kung nasaan tayo ngayon. May stuck ka na lang forever kung nasaan ka ngayon. Gusto mo bang ma-stuck kung nasaan ka ngayon? Kasi naniniwala po ako na the Lord has seen a very, very big potential sa bawat isa sa atin. Alam ko, nakita niya yung potential ko, nakita yung potential mo, nakita yung potential niya. Yan, nakita ni Lord kung gaano kalaki yung kaya mong gawin para sa kaharian niya. Kaya minsan, pag nakita po ako ng tao or may kakilala ko or may kaibigan ako na sobra, na walang tiwala, na nakakayanin nila, I whisper to myself na sana nakikita nila yung sarili nila kung paano ko sila nakikita. And nakakayanin nila. So, what more to God, no, mga kapatid? Na
kung paano tayo tinitingnan ng Panginoon na kaya kanya binigyan ng utos kasi alam niya kakayanin mo eh. Kaya nga particular sa yung utos na yan. Dahil alam ng Panginoon na kakayanin mo yan. And I pray mga kapatid that you see yourself too. Kung paano ka nakikita ng Panginoon. And what more sa day 1 mga kapatid. In Genesis 22 verse 3, kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. So anong makikita po natin dyan? No? Di ba bago umalis si Abraham, nag-prepare siya muna. Yan. Ibig sabihin na kapag susunod tayo sa Lord, basta na lang go tayo, yung without preparation, without thinking. Kasi mga kapatid, ang faith is not careless. Cooperative siya. So, kailangan nakikipag-cooperate tayo sa gustong puntahan ni Lord natin. So, si Abraham, sumunod siya agad mga kapatid. Pero nag-prepare din siya. Ibig sabihin, hindi po hiwalay yung tiwala niya sa Diyos sa responsibility niya bilang tao. Parang ganito po mga kapatid, parang mas simple siya. Si Lord, nagbibigay siya sa atin ng direction. Pero si Abraham yung kailangan gumawa ng steps. In our life, pwede kang magtiwala kay Lord habang inaayos mo pa rin yung mga dapat mong gawin. Nagpe-prepare ka, nag-iisip ka, nag-aayos ka. Hindi natin iniintay yung perfect lahat bago muna tayo sumunod. Kasi minsan, ang problem po, gusto natin either dalawa lang. Bahala na si Lord. Bahala na siya. Or ako na lang bahala, Lord. I-control ko na lang kaya. Pero ang gusto ni Lord, mga kapatid, is both eh. Magtiwala ka at kumilos ka. Sabay. Ayan. So, parang ganito. Kung sinabi ni Lord, kung sa pag-aaral, mag-aral ka ng mabuti. Hindi rin sabihin, mag-pray ka lang, tapos hindi ka na mag-aaral. So yun, mag-aaral ka, mag-pray ka, mag-aaral ka, at maghahanda ka. So kay Abraham po, yung pag-prepare niya, na dinala niya yung asno, dinala niya yung kahoy, at maraming pang iba, hindi yun extra. Hindi niya extra ginawa yun. Paraan po niya yun para maisakatuparan niya yung obedience na gagawin niya doon sa mountain. Na parang declaration niya yan sa sarili niya na, Lord, talagang gagawin ko talaga. Yan. Gagawin ko talaga yung utos mo. And alam niyo po, obedience is not just saying yes, pero it's setting your life up to follow through. So, kung sinabi natin, Lord, susunod ako, tas wala siyang dala pagdating sa bundok, parang wala rin, no, mga kapatid. Parang hinayaan niya lang si Lord doon sa bagay na yun. Parang bahala ka na, Lord, kung ano man mangyari, ganyan. Pero, yun nga po, dahil may declaration siya sa sarili niya na gagawin ko talaga to, Lord, kaya ako magpe-prepare, susunod ako, ayan. So, parang sa buhay din po natin, no, pag sinabi natin kay Lord na, Lord, susunod ako sa iyo, susunod ako. Pero, ang tanong, kapatid, inaayos mo ba yung schedule mo? Ayan. Binibitawan mo ba yung mga bagay na pinapabitawan sa iyo ni Lord? O pinaghahandaan mo ba yung next step? Ayan. So, ang tanong dyan, are you really serious, kapatid? Or sabi lang ng labi natin yun? Kailangan po kasi, katulad ni Abraham, mga kapatid, na i-align natin yung buong buhay natin sa utos ng Panginoon. Yan, kailangan natin mag-prepare din naman. Kailangan natin gawin yung part natin. Sabi ni Lord, lumapit ka sa akin. Yan, kung sinabi ni Lord, lumapit ka sa akin. Pero, inaayos po ba natin yung time natin kay Lord? Sinabi ni Lord, anak, magpatawad ka. Pero hindi lang naman dadating yung pagpapatawad sa'yo na parang one day magic na lang na makapagpatawad ka. Kailangan may alisin ka, inalis mo ba yung pride mo? Kasi kailangan yun para makapagpatawad ka. Hindi kasi enough, mga kapatid, na willing lang tayo. Kailangan prepared tayo para makasunod tayo sa Panginoon. Okay? Diyan po ang day 1. Abraham started yung journey niya. Committed na siya. Yan.
So, wrap up, day 1 is yung moment na mga kapatid na hindi ka pa sure, wala ka pang sagot sa utak mo, lalong hindi mo pa nakikita yung outcome. Pero gumagalaw ka na kasi sinabi niya sa'yo ng Panginoon. And day 2, commitment. Ayan, day 2, ayan. Alam niyo po ba sa day 2, naisip ko po yun kasi karanasan ko ng naranasan ko na pong mag 3-day fast, no? No food, water lang. And then sa day 1, ang karanasan ko, day 1, maano ka pa, matatag ka pa. Kasi may direction pa yung utak mo. Alam mo, ginagawa mo to para sa Lord eh. Alam mo, clear pa yun sa utak mo. Alam mo yung dapat mong gawin. Motivated ka pa. Pero pag dumating ka na sa day 2, personal po, day 2, parang sobrang tagal ng oras. Sobrang tagal talaga. So, totoo talaga mga kapatid. So, pinakamahirap yun sa akin personally. Crowded na kasi yung utak mo. Wala ka ng ibang iniisip. Kundi yung gutom mo. Ganyan. Tapos, paulit-ulit na yun sa utak ko. Ayan, na kailangan ko ba itong gawin? Meron na mga tanong ganun sa utak ko. Kailangan ko ba itong gawin? Lord, may free will naman ako na tumigil na lang ako. I'm sure, maiintindihan mo to, Lord. Kasi, alam ko naman, nag-step naman ako, Lord eh. I'm sure maiintindihan naman ako ni Lord. Sobrang struggle kapag ka nandun ka na sa kalagitnaan. Yan, dito. Yan, natatempt ka na mag-compromise. Parang gusto mo na mag-meet kayo ni Lord sa gitna. Parang, Lord, mag-meet na tayo halfway kasi hindi ko na kaya. Sobrang heavy at confusing na kasi nun. So, ang pinakamabigat dito, mga kapatid, di ba in the story, wala namang account doon na bababasa tayo na kwento yung pangalawang day ni Abraham. Bakit? Usually kasi mga kapatid, yung day 2, yung ganong season ng buhay natin, yung season na tahimik si Lord. Yan. Pag tahimik si Lord, ano ba talaga yung tinuturo ni Lord? Pag tahimik siya. So, hindi naman trip lang ni Lord na manahimik siya at hindi ka sagutin sa mga tanong mo. May tinuturo si Lord sa silence. So, ano po yun? Una, tinuturuan ka ni Lord na magtiwala kahit wala pang bagong salita. So, wala kang choice kundi kumapit sa kung ano yung huling sinabi niya sa'yo. In Psalm 62 verse 5, For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. So, wala kang choice kundi magtiwala sa Panginoon sa kung anong sinabi niya. Pangalawa, tinuturuan ka ng Panginoon ng endurance. Pinapatatag ka ni Lord. Ang pag-grow po, kasi hindi talaga yan instant. Kailangan mong, may pagtitiis ka talaga na dadanasin. May mga kailangan kang harapin. At doon, sa mga bagay na yun, saka ka magiging matatag. And in Hebrews 10:36, sabi dito, For you have need of endurance so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. So, kailangan ng pagtsatsaga, kailangan lumakas ka muna para sa time na ma-receive mo yung promise ni Lord, ay kayang-kaya mo na siyang tanganan. Sunod, tinuturuan ka niya na huwag kang maging dependent sa nararamdaman mo or sa feelings mo. Na kahit wala pa tayong nararamdaman or hindi tayo motivated, hindi tayo inspired, magpapatuloy ka pa rin. Kailangan ma-sure yun sa'yo ni Lord eh. Ganun po talaga, di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng oras motivated ka eh. Yun yung totoo doon. And in Galatians 6 verse 9, sabi dito, Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap. And if we do not give up, ayan. If we do not give up. So, tinuturuan tayo ni Lord na mag-yes tayo sa Kanya everyday. Na huwag tayong sumuko. Minomotivate tayo ni Lord. Thank you, Lord. Kasi, alam mo yun, parang lagi tayong ni-encourage ni Lord eh. Kung babasahin lang natin salita ni Lord, parang talaga, lalakas talaga yung loob natin. So, kailangan talaga natin siya everyday. So, kung day 1, mga kapatid, ang kailangan ni Lord sa atin, big yes. Kailangan mag-yes tayo. Parang sobrang laking yes na kailangan natin. In day 2 or yung season ng buhay natin na to, kailangan natin ng daily yes. Kailangan commitment talaga. Every day, mag-yes tayo sa Panginoon. And yung pang-apat, tinuturuan tayo ng Panginoon na tinuturuan kanya na siya ay sapat na. Sapat na. Tinatanggal ni Lord lahat ng comfort mo. Tinatanggal ni Lord yung
yung control mo sa mga bagay para ang kapit mo lang sa Kanya lang. Tama po. Let go. Sabi nga sa Hebrew 12 verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya, talikuran na natin ang kasalanan kung ibigay sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbo'y itinakda ng Diyos para sa atin. So, ano pong sabi dito, no? Mag-let go tayo. Alisin na natin yung anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ang galing po, no? Naisip ko kasi, na-realize ko na kaya nagpapalet go si Lord kay Abraham doon sa second date niya. Ayan. Kasi sa day 3, yung walk niya, tataas na siya ng bundok. Yung Moriah po kasi, parang place siya, tapos may bundok doon. So, yun, kasi kailangan niya nang tumaas ng bundok sa day 3. So, kailangan i-let go niya na totally lahat ng hawak-hawak niya eh. Yun. So, doon sa place kung saan ihahandog niya si Isaac, tataas na sila doon. So, pag punta nila doon, hindi pwedeng madaming tayong daladala. Hindi siya pwedeng maraming daladala kasi mabibigatan talaga siya, mahirapan siya, at mas tatagal yung journey niya. So, hindi po inulit ni Lord yung sinabi niya para lang kumbinsihin tayo ulit. Ayan, kasi madalas iba yung hanap natin reassurance kay Lord, ganyan. Kasi ang gusto ni Lord, minsan pag silent siya sa atin, makita niya na paninindigan mo yung desisyon mo na sumunod ka sa Kanya. Yan. So, it's a choice every day, mga kapatid. Choice natin piliin ang Panginoon. Daily yes kay Lord. So, alin po sa tingin natin yung pinakatinuturo ni Lord sa atin ngayon personally? Na kailangan ba natin ng more na pagtitiwala sa Kanya, trust sa Kanya, or tinuturuan ka ay pinapalakas ka niya, or pinatatatag ka niya, or may pinapalet go ba sa'yo ang Panginoon, o tuturuan ka niya na piliin siya araw-araw. Ikaw at ang Lord lang yung nakakaalam ng struggle na meron ka ngayon. So, more about dito, mga kapatid. So, dun sa dito kasi, hindi ka na kung sino ka dati. Kasi day 1 yun na yan. Hindi pa yung full form. Hindi pa full form at hindi ka pa kung sino yung dapat magiging ikaw. Yun. So, nasa gitna ka. So, middle journey mo, yun yung training season mo. So, Deuteronomy 8:2, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. So, God led you to humble and test you, mga kapatid, para kailangan din talaga natin ng humbling season ni Lord eh. Humbling season, at kailangan i-test ni Lord i-test ni Lord yung heart natin, kung ano ba talaga yung laman ng heart natin. Kasi yung motivation natin, yun yung tinitingnan po ng Panginoon. During doon, sa time na yun, ma-expose kasi kung ano yung laman ng heart natin. Lahat ng doubts natin, lahat ng kinakatakutan natin, lahat ng mga maling beliefs na meron tayo, lalabas yan lahat. At kaya, ini-encourage tayo ng Panginoon in Psalm 42 verse 5 pala. Basahin natin. Why, my soul, are you downcast? Put your hope in God. So yun, kailangan minsan kakausapin mo rin yung sarili mo eh. Kailangan na-encourage mo rin ang sarili mo in the Lord na kailangan iput mo yung trust mo sa Panginoon. Kailangan magtiwala ka sa Panginoon sa kahit ano man yung nararamdaman mo ngayon or naiisip mo ngayon. And the Lord, mga kapatid, is constantly ini-stretch niya kasi yung capacity natin. Kasi kaya pa eh. Kung binigay agad ni Lord yung blessing, pwedeng hindi mo pa nga kayang dalhin yung blessing na yun. Kaya kailangan pa niyang palawakin or ihatakin ka pa sa capacity mo para mag-grow ka emotionally, spiritually, ganyan. So, sa gym man, nahihirapan ako. Kaya, hindi matuloy-tuloy kasi ilang araw pa lang, hindi pa lumiliit yung tiyan ko. Ayan. Kailangan talaga kasi commitment eh. Commitment talaga yung hinihingi ni Lord eh. Ayan, kung may gusto kong i-start talaga na goal, kailangan araw-araw kahit wala akong nakikita na progress. Merong progress. A move is a move. Win is a win. Pero,
kailangan kasi maging committed tayo mga kapatid. Kailangan mag-stand ka sa commitment mo kung gusto mong meron kang marating. Kahit mabagal mga kapatid, progress pa rin yun. Kaya sana po na huwag tayong mag-stop doon sa potential lang natin. Kundi marating talaga natin yung disenyong buhay ni Lord na ginawa para sa'yo. Yan. So add ko lang rin po, sa gitna ng journey, hindi ka lang basta pinapadaan ni Lord. Pinapahinto ka rin niya. Napahinto ka niya para harapin yung mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Kasi kapag po wala ng distraction, wala ng bagong instruction si Lord at parang tahimik na si Lord, napipilitan kang magstay at ma-process yun. So sabi ko nga po doon na lumalabas lahat ng laman sa puso mo, yung sakit, yung doubts, yung fears na meron ka, yung mga bagay na pinakahawakan mo. Katulad po ng forgiveness, naisip ko lang, hindi mo naman talaga magagawa yun kung hindi mo muna haharapin at aalalahanin kung ano yung nangyari. Masakit pero kailangan. Hindi pwedeng takbuhan mo lang, okay na sa akin yan, okay, bating na kami, ganyan. Hindi pwedeng ganun eh. Sa mga struggles po natin, kailangan talaga mag-alat tayo ng time na mag-sit talaga doon, i-reflect talaga yung mga bagay na tinuturo ni Lord about doon. At ganun din po, ang ginagawa ni Lord. Hindi niya tinatakpan lang yung pain natin, kundi pinapadaan niya tayo doon para totoo at buo yung healing na matanggap mo. So, sa totoo lang po, sa gitna, yun nga po, ine-expose tayo ng Panginoon yung laman ng puso natin hindi para i-condemn tayo, kundi para baguhin po tayo. So, hindi po tayo gagaling sa mga bagay na ayaw nating harapin. Kaya minsan parang ang hirap-hirap po ng season na to kasi pinapaharap ka niya sa mga bagay na gusto mong takasan sa buhay mo. Pero doon po kasi nagmumula or nagsisimula yung transformation eh. Kung isipin po natin si Abraham, sa tatlong araw ng paglalakad niya, hindi naman pwedeng i-ignore niya si Isaac, kasama niya yun eh. Katabi niya, every step. Ibig sabihin, araw-araw siyang pinapaharap ni Lord sa kung saan siya struggling. At ganoon din po sa atin. Sa gitna ng walk natin, hindi ka lang pinapatuloy ni Lord. Pinapaharap ka niya para may mabago sa'yo. Ang hirap po kapag yung struggle po natin. Struggle tayo, kasama mo pa araw-araw, hindi mo matakasan. Part na ng buhay mo. Baka hindi yon or pwedeng tao, siya tinatanggal ni Lord kasi may tinuturo siya sa'yo habang kasama mo yun. And I understand kasi I've been through struggles din. Pero habang tumatagal, nakikita ko mas lalong lumilinaw kung paano talaga ako minamahal ni Lord. At ganoon din po kayo, alam ko na in spite of lahat ng bagay na yun, mahal pa rin tayo ni Lord. That is the way that the Lord will teach me how to love like Him. So, not at all easy mga kapatid. Pero yung perspective natin kasi nag-iiba yan. Honestly po, yung growth din kung paano ko i-view yung love ni Lord, mas lalong lumalalim. At saka yung character na binibuild ni Lord sa atin, napakahalaga po talaga nun. Okay? Okay, day 3 na tayo mga kapatid. Last day na. So, sa ikatlong araw, verse 4, sa ikatlong araw, natanaw ni Abraham ang lugar mula sa malayo. So, alam natin, clear na sa kanya. Clear na yung sight niya. Yun na, pupuntahan niya, isi-sacrifice niya si Abraham. So, sa tingin niyo po, isipin niyo po ngayon, anong mas mahirap? Day 1, day 2, or day 3? Ayan, sige, sagutin niyo na lang po sa utak niyo. Ako kasi, habang inaaral ko po ito, iniisip ko, day 3 siguro, hindi na mas mabigat kesa sa day 1 or 2. Kasi decided naman na si Abraham eh. Sa day 3 kasi di na siya nagdadalawang isip kung di gagawin niya na. Pero actually,
sa totoong buhay, hindi pa rin po talaga magaan yung day 3 na yun, or yung season na yun. Pero iba na yung bigat kasi nun, mga kapatid. Kung sa day 2, mabigat siya kasi magulo, clouded pa yung isip niya, maraming tanong, marami pa siyang pagdududa, at hindi pa siya sigurado kung tutuloy pa siya. Sa day 3, mabigat rin, pero malinaw na. So, parang nakita niya na, nandoon ka na, alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin, at buo na yung loob mo. Pero hindi po kasi, parang hindi gumaan yung sitwasyon, pero gumaan yung puso mo ba? Gumaan yung puso mo kasi decided ka na eh. Sa day 3 po, kasi yung bigat sa puso na mayroon si Abraham, surrendered na yun kay Lord. Ayan. So parang, Lord, sa'yo na, okay na. Ikaw nang bahala. Para sa'yo na to, surrendered na ako. Kasi minsan po sa buhay natin, akala natin kapag malinaw na, tapos na. Yan. Kapag tanaw mo na kung ano ang dapat mong gawin, okay na. Pero hindi pa po kasi doon nagtatapos eh. Kahit klaro na sa utak natin, kahit alam mo na yung sinasabi ni Lord, kailangan pa rin ng isang final na hakbang, or kailangan si Lord sa atin, yung surrender natin, yung pagsuko natin sa Panginoon. At katulad po ni Abraham, nakita na niya yung lugar, confirmed na, pero hindi po doon nagtapos yung obedience niya kay Lord. Kailangan pa rin niyang umakyat, ayusin yung altar at ibigay kung pinapabigay ni Lord. At ganoon din po tayo, may mga bagay na malinaw na sa atin, pero hindi pa rin natin sinusuko. At doon, pumapasok po yung totoong pananampalataya. Actually, hindi lang sa pag-alam natin, kundi yan sa pag-gawin. Hindi po kasi sapat na aware lang tayo na alam natin yung gagawin. Kailangan talaga mag-move tayo dun sa awareness na meron tayo. Kasi po kahit tanaw na po natin, kung hindi pa rin po natin ito isusuko sa Panginoon, hindi po magiging kumpleto yung pagsunod natin sa Kanya. Hindi mo pa rin makikita kung ano yung meron after ng pagsunod mo. Kung ano yung ihanda ni Lord para sa'yo. So, kung day 3, mga kapatid, day 3 ka na ngayon sa buhay mo, ngayon ka pa bababa ng bundok. Diba? After all ng lahat ng pinagdaanan nyo ni Lord. And in Genesis 22:12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Kaya kung sinasabi po natin, mga kapatid, na I love you, Lord, paano mo mag-prove yan? Surrender. Kailangan sumuko ka sa Panginoon. In James 2:22, sabi po dito, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete but by what he did. Yan. So parang ganap na ang kanyang pananampalataya nung ginawa niya yung pagsuko na yun. And in 14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it said, on the mountain of the Lord, it will be provided. So the Lord will provide. At sabi dito, Jehovah Jireh. Yun po yung unang tala ng pangalan ng Panginoon na yun. Ang Panginoon ang magpo-provide, ang magbibigay. Walang pinapasurrender ang Panginoon sa iyo, kapatid, na hindi niya papalitan. Process din po talaga, no? Hindi pwedeng awareness lang yung meron tayo. Hindi pwedeng revelation lang. Kailangan talaga dumaan tayo sa process. Kasi po, sa span ng araw na yun, span ng season na yun, doon ka pa lang talaga hinahanda ni Lord para sa ipapagawa niya sa'yo. And doon din po nasagot yung tanong ko kanina na bakit kailangan para 3 days. Kasi kung ginawa lang po agad, wala sanang proseso, walang paghahanda. Pero po doon sa paglalakad niya kasi doon siya hinuhubog talaga ni Lord. Doon siya pinatatag ni Lord. At doon din unti-unting dinadala ka ni Lord sa point na handa ka na sumunod sa Kanya ng buo, na walang reservation. Yan. May mga bagay talaga na hindi po talaga makukuha natin instantly. Spiritual growth po ay, it takes time talaga. Yan. At napansin ko rin po na hindi lang po basta-basta yung lugar na pinapuntahan ni Lord kay Abraham. Bundok siya, di ba? Hindi siya crowded, hindi din maingay doon. Intentional si Lord na dalhin si Abraham doon sa mountain. Bakit? Kasi sila lang dalawa yung nandun. Walang distraction, walang ibang boses po na makaka-apekto sa pagde-decide niya. And
Ang totoo po, si Lord, hindi naman si Isaac yung gusto niya eh. Ang gusto niya, yung heart ni Abraham. Po. God is not after sa kung ano yung meron ka sa kamay mo. What's in your hand, kundi what's in your heart. Ano ba nasa puso mo? So, ang mahirap po kay Abraham nung time na yon, si Isaac, kasi hindi lang niya yun basta anak eh. Promise yun ni Lord sa kanya. So, syempre, mahalaga yun sa kanya. Ang tagal-tagal niya yung inintay, pinagdasal niya, pinagdasal si Isaac, at siya din yung patunay pa rin naman na faithful si Lord. Ayan. So, nung sinabi po ni Lord na ialay siya, hindi lang anak yung hinihingi, kundi yung pinangahawakan ni Abraham. Ano ba yung pinaka-dear sa heart niya? And God will sometimes ask for what He gave to you to see kung siya pa rin ba yung nasa puso mo. Or minsan kasi sa mga binibigay sa atin ni Lord, parang nasasapawan na siya ng mga bagay na yan eh. Okay? Genesis 22 verse 2, dalhin mong iyong anak na pinakamamahal. Yan nga po sabi ko kanina, kailangan natin ibigay yung dearest sa heart natin para makita ni Lord na siya pa rin yung may hawak ng puso natin. And to conclude po, hindi lang po tao yung pinag-uusapan po natin, no, kundi yung pangarap din natin, yung mga relationship, yung comfort na gusto natin, yung control natin sa buhay natin, o yung version ng buhay mo na gusto mo. And all of that Isaac ng buhay natin, marami pang iba. Those are beautiful Isaacs, mga kapatid. Beautiful promise yun ni Lord sa atin. Pero kung titingnan po natin, what if hindi binigay ni Abraham kay Lord si Isaac? Anong posibleng mangyari? Hindi niya mararanasan si Jehovah Jireh. Hindi niya makikita yung provision kung hindi siya dumating doon sa surrender. So, kung babalikan po natin yung long walk ni Abraham, buhay po natin yun. May mga pagkakataon na tatawagin tayo ni Lord na sumunod kahit na hindi malinaw. Ayun. And may mga araw na tahimik siya at parang ang hirap magpatuloy. Pero kung nasan man po tayo mga kapatid sa long walk, na kung nasan kayo ngayon, huwag po tayong tumigil mga kapatid. Kahit pagod na tayo, mag-pause muna tayo. Siguro naman habang naglalakad sila, di ba nag-pause pa rin naman sila, nagpahinga sila. And after na, nagpatuloy ulit sila. Kasi ang Diyos po na nag-umpisa ng lakad na yan sa'yo, hindi ka niya iiwanan sa gitna. Hindi ka niya iiwanan sa ere. Nagawaan mo na yung part mo, kaya watch the Lord to handle the rest. May ginagawa siya kahit hindi natin nakikita at may inihahanda siya sa'yo para sa dulo. And I always tell this to people, no, pagka nakita ko na nahihirapan sila mag-step, and I tell myself too na deserve natin na makita kung ano yung after sa rainbow. Yan, deserve mo makita yung naghihintay pagkatapos ng lahat ng to. Deserve mo makita yung mga bagay na inihanda ni Lord para sa'yo. Kaya huwag kang titigil sa gitna. Yan, gusto ni Lord matapos mo eh. Huwag kang susuko dun sa day 2 or yung sa season na yon. Magpatuloy tayo hanggang sa makita natin mismo ng mga mata natin kung gaano katapat ang Diyos sa buhay natin. Yun lang po. Sige, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord, sa iyo pong salita, Panginoon, na natanggap namin sa gabing ito. Salamat sa encouragement, Panginoon. Magpatuloy kami sa buhay na ito, Lord. At hindi lingid sa iyo, Panginoon, lahat ng mga paghihirap ng bawat isa, Lord God, lahat ng paghihintay, lahat ng mga bagay na isinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Alam ko po na natutuwa ka, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. At Ama, you will reward everything of that, Panginoon. Salamat po ng marami. At kung may mga bagay man po, Panginoon, na nahihirapan kami, Panginoon, Ama, alam ko kung tutulungan niyo po ang bawat isa na i-build namin yung katatagan, Panginoon, i-build namin yung character namin, Lord God, at mas lalong maging kamukha ka namin, Panginoon, kung paano ka
pagmamahal, Lord God, kung paano, Panginoon, na hinarap mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Lord God. Sa laban na ito, Panginoon, ay dalangin ko po na ang aking mga kapatid, Panginoon, ay magpatuloy, walang sumuko, Panginoon, at bigyan mo po sila ng kapahingahan, Lord God, kung kailangan po nila ito, Panginoon. Ikaw po ang kalakasan namin, Lord God, sa buhay na ito, Panginoon, at patuloy, Ama, na itinataas ka namin, kino-glorify ka namin, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Para sa iyo, Ama, lahat ng surrender, Lord God, at para sa iyo ang buhay namin at ang puso namin. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tunay nga po na ang bawat mananampalataya ng Diyos ay mayroong kanya-kanyang takbuhin. Pero kinakailangan po alam natin yung direksyon ng ating pong nilalakaran. Di pwedeng pinapupunta tayo ng Panginoon sa gawing kanan, pupunta ka sa kaliwa. Dapat naroon po tayo makinig sa instruction ng Panginoon at kinakailangan magpatuloy tayo hanggang sa dulo ng ating palakbayin. Sapagkat nandun sa dulo, sa finish line na yun, nandun po yung pagpapala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Although dumaraan tayo minsan sa mga mabibigat na pagsubok, kinakailangan tagalin po natin yung lahat na nagpapabigat sa ating buhay upang tayo po ay makapagpatuloy sa naisin ng Panginoon na pinalalakaran niya sa bawat isa po sa atin. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po dumako sa diwa po ng panalangin. Thank you, Lord. Pinupuli ka namin at pinatakila sa gabi pong ito. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong buhay at makapangyari ang salita, Panginoon, na ibinahagi mo sa bawat isa po sa amin. Tunay, Lord, ng bawat sa amin ay kanya-kanyang lakbayin, Panginoon. Subalit nais namin, Panginoon, yung lakbayin ito ay ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Hindi kami, O Diyos, gagawa, Panginoon, para maitaas ang aming sarili, kundi maitaas ka, Panginoon, sa aming pumabuhay. At tunay, Lord, salamat po, Panginoon, sa ginamit mo na mensahera, Panginoon, sa gabi pong ito. Ang aming dalangin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang kanyang buhay, Panginoon, patuloy mo ingatan, patuloy mong gabayan, Panginoon, o Diyos, sa kanyang buhay. Biya mo, Lord, na lahat ng kanyang pong gagawin ay nakaayon sa inyong kalooban, Panginoon. At tuning, Lord, maging sa amin po, Diyos, pag-iwahiwalay, Panginoon, kung paano niyo din ako naligtas, Panginoon, ang bawat isa, maging, Lord, sa kanilang pag-uwi, ingatan niyo po sila samahan, at maging sa nalalabing oras, Panginoon, patuloy, Lord, ang paggabay mo, Panginoon, ang inaasahan namin, O Diyos. Salamat po na maraming. Pinupuli ka natin ng dakila sa gabi ito sa iyo. Binibigyan po natin pinabalik ang pinamataas sa papuri. Parangal, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Alam niyo po, napakaganda po ng mensahe po na. Kasi lang minsan pinag-uusapan din namin yan ni Cara na alam niyo po, pinakamatagal talaga yung second day. Pero sabi nga, titigil ka pa ba? Nasa gitna ka na ng bundok. Ang layo na, kalahati sa baba, kalahati sa taas. So, konti na lang, konting akyat na lang mga kapatid at nandun na tayo sa pangako ng Panginoon. Amen po ba? Tunay na kamangha mga ating Diyos. Kaya naman po, sambahin muli natin ang ating Panginoon.